searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Good morning! Ayan, tayo po ay magsitayo na. Alam ko naman, hindi ko na magtatanong na kung handa na ba tayo kasi I know na kaya tayo nagpunta dito dahil handa na tayo magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo po ay manalangin sa umagang ito. Hallelujah. We praise your name, Lord God, this morning. Tunay Panginoon, amin kang dinadakila, amin kang itinataas sa amin. Buhay, O Diyos, sa lugar na ito, sa apat na sulok ng iyong banal na tahanan na ito, Panginoon. Patuloy namin kang itataas, patuloy ka namin itatanyag, patuloy namin luluwalhatiin at dadakilain ang iyong dakilang pangalan, O Jesus. Makita mo nga po, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa umagang ito na nagnanais lamang na itaas ang iyong makapangyarihang pangalan, Jesus Christ. No other names to be lifted up in this place but your name, Jesus. And Lord, we pray for your Holy Spirit to fill this place with your presence, O Lord. That as we worship you, Lord God, this morning, build your throne, O Lord God. At walang ibang maranasan, Panginoon, ang bawat anak mo na pupunta at nandito ngayon sa iyong tahanan, kundi ang iyong presensya lamang, O Diyos. Oh, we continue to welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit, come. Fill this place with your presence now. Oh, Holy Spirit, touch your people, Panginoon, sa umagang ito, and as we worship you, Lord God, walang ibang mapapurihan, walang ibang maitaas sa aming buhay, sa aming pag-aawitan,
sa aming pagpalakpak, sa aming pagtaas ng aming mga kamay, sa aming pag-indak, kundi ang iyong pangalan lamang, O Jesus. Take all the glory. Take all the thanksgiving, Panginoon, na iyahain at iaalay sa iyo ng iyong mga anak sa umagang ito. And Lord, gawin mo nga po na maging karapat-dapat kami na mag-alay ng papuri na nararapat lamang sa iyo sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. To you all the glory. To you all the thanksgiving. To you all the praises, O God. And even the worship, Panginoon. Iaalay ang iyong mga anak sa umagang ito. Sige po tayo ay patuloy na mamalagi sa presensya ng ating Panginoon sa umagang ito. And as we sing this song, ipasaliksik natin yung puso natin sa Diyos, na makita niya yung puso na magpapasalamat sa Kanya, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang katapatan, sa Kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa. Hallelujah. Thank you, God. Salamat din po, Panginoon, sa kalayaan na binigay mo at ibinibigay mo patuloy sa bawat isa para mapapurihan ka. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulo sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliin ka, sa'yo ay pumisa. Minsan pa ang puso ko'y dinudulog. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliit ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay mo'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinag. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pasambang. Mahal ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan paawitin natin sa Panginoon, ang puso mo ay dinudulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagkitabatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliit ka, sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang
Maghari ka, O Diyos, ngayon at magpakailanman sa aming buhay, Panginoon. Ikaw nga po patuloy na mapapurihan. Ikaw ang patuloy na maghari, O Diyos. At gawin mo lamang kaming daluyan ng papuri at pagsamba na nararapat namin ibalik sa iyo, aming Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kalayaan na kami ay makapagpuri, makapagtaas ng aming kamay, O Diyos, sa oras na ito. Maialay ang aming tinig sa iyo, O Diyos. Maging mabaong sa iyo nga po ito, Lord God. Before your throne, O Jesus. To you we give the highest praise. In Jesus' name, amen. Hallelujah! Hallelujah! Handa na ba tayo magpuri ng lubusan sa Panginoon? Ang Diyos natin mabuti, amen? Awitin natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Let's sing! Kay buti ng Diyos!
na mabuti, Diyos na tapat, Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, Diyos na pinanggagalingan ng kagalingan. Hallelujah! Diyos na pinanggagalingan ng katarungan, ng lubos na habag, lubos na pag-ibig, ay sa'yo lamang nanggagaling, O Panginoon. Kaya kami patuloy na magpupuri sa umagang ito. Aawitin, Panginoon, na tunay nag-iisa ka lamang. Nag-iisa at walang katulad na Diyos. Patuloy ka namin pagpupurihan. Patuloy ka namin pasasalamatan. Patuloy ka namin itatanghal, Panginoon, sa aming buhay, sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. Lord, we acknowledge, Lord God, na wala kaming maibibigay na hindi mo pa naibigay sa amin, O Diyos. Tunay lahat ng bagay ay nagmula sa iyo. Ang maibibigay lamang namin, Panginoon, ay yung taus-puso na pagpupuri at pasasalamat sa iyong katapatan sa aming buhay, sa iyong kabutihan, O Diyos. Kaya, Lord God, patuloy namin inihiling, Panginoon, na kaluguran mo nga po, O Diyos, sa mga papuring awit na iniaalay sa iyo ng mga anak sa mga oras na ito. Oh, Jesus, the name above all names, the name who is worthy of all praise. Kaya kapatid, I encourage you to give your best as we worship God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihaya ang kabutihan mo. Minsan pa, awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Sige kapatid, awitin mo sa Panginoon. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihaya ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo.
Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon. At ating awitin mo sa Panginoon. Wala kang nag-iisa ka lamang. You are the all-knowing God. You are the all-powerful God. Tunay, Panginoon, Ikaw ang Diyos na makatarungan. Ikaw ang Diyos na makapaging. Ikaw ang Diyos na grabe kong umibig sa iyong mga anak. Ikaw ang Diyos na grabe mag-post ng pagpapala at mabubuting bagay sa iyong mga anak, Panginoon. Kaya kami po ay patuloy na magpupuri at magpapasalamat sa iyong kadakilan, sa iyong katapatan, Panginoon, sa aming buhay. Take all the glory, O Lord, sa iyong pinakamataas na pagsamba at pagpapuri, Panginoon, hindi lamang sa oras na ito, but in our lives, O Lord. You alone, Jesus, be glorified. You alone, be Jesus, be lifted up in our lives and even in this sanctuary, Lord God. Thank you, Lord, once again for the liberty and the freedom, Lord God, to really worship you at this very moment. Wala kaming ibang nais na papurihan, pag-alayan ng aming mga papuri, pag-indak, Panginoon, pag-awitan, and even our lives, but you alone, Jesus. We exalt your name, Lord God, once again in the midst of us, and we acknowledge your presence, O Lord. And Lord, as we continue to worship you, as we listen to your word, O Lord, patuloy nga po na buksan mo ang aming puso at isipan, Panginoon, na matanggap namin, Lord God, ang iyong pangungusap minsan pa sa bawat isa. Sa iyong gagamitin, Panginoon, itago mo siya sa iyong banal na likuran, Lord God, at walang ibang makita at mahayag, kundi ang iyong makapangyarihang pangalan lamang, O Jesus. To you all the glory and praise and thanksgiving. This we pray in the mighty name of Jesus together with the Holy Spirit. And everybody say, Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Sarap magpuri at sumamba sa Diyos sa ating pong kalagitnaan. Amen? Na tunay nga, wala tayong ibang itataas sa ating pong kalagitnaan kundi ang pangalan ng ating pong Panginoong Hesus. Na siyang mabuti, na siyang tapat, na siyang tunay na nagmamahal sa bawat isa po sa atin. Amen? Praise God. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y nagagalak. Katabi kita ngayon. Hallelujah. Amen? Tunay nga na walang pinakamainam at pinakamagandang lugar na dapat po nating puntahan kundi sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen? Dahil lagi ko pong sinasabi po sa inyo, lagi po natin pinagsisigawan dito na sa presensya ng ating pong Panginoon, mararanasan natin ang tunay na kalayaan. Sa presensya ng Diyos, makakaranas po tayo ng kagalingan. Sa presensya ng Diyos, makakaranas po tayo ng katagumpayan. Grabe,
Grabe na kahit napakainit sa labas, pero hindi pa rin kayang talunin ang init ng mga anak ng Diyos sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Amen? Dahil yun po ang isa sa dahilan kung bakit tayo ay pinili at tinawag ng Diyos, is to worship Him, is to praise Him. Dahil sa araw-araw ang daming magagandang bagay na ginagawa at ginawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. No? Yung paggising lamang po natin sa umaga kanina ay isa ng katunayan na kailangan nating magpasalamat sa ating pong Panginoon. Na kahit sa mga nakalipas na araw at panahon, maraming nangyari, naganap sa ating pong mga buhay na kung ating titignan malungkot, minsan nakapagbigay sa atin ng kapigatian. Pero mas marami pa rin ang magagandang bagay na ginawa at patuloy na gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Praise God. Noong nakaraang linggo, atin pong napag-aralan at pinagsaluhan ang salita ng Diyos na kung saan ay nakita po natin kung paano si Apostol Pablo kanyang ipinakita sa pamamagitan ng kanyang mga salita na kailangan dapat nating ituon ang ating pong mga sarili sa mga bagay sa hinaharap, sa ating future, doon sa mga bagay na inihanda sa atin ng ating pong Panginoon, na kailangan nating kalikdan at kalimutan yung mga bagay na nakalipas na. Yung mga bagay na sa tingin natin maganda man o pangit, kailangan nating kalimutan ang mga bagay na yon. Huwag tayong manatili sa mga bagay na yon sa ating pong mga buhay. Ang patuloy natin pong tignan, ano ba yung high call ng Diyos sa buhay po natin? Bakit tayo pinili at tinawag ng ating pong Panginoon? Hindi lamang para i-enjoy po natin yung buhay po natin as a believer, as a follower of Jesus, as a Christian. Hindi lamang para pag tayo nanalangin, sasagutin ng Diyos ang ating pong mga panalangin. Hindi lamang para tamasahin po natin ang mga material na bagay na patuloy na pinagkakatiwala ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kundi dapat nating maunawaan na meron pang mas higit pa doon kung bakit tayo pinili at tinawag ng Diyos sa mundong ito. Amen? Na mula sa karamihan, naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Na mula sa karamihan, naranasan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating pong mga buhay. That's why this morning, I want to share with you why we need to focus only on the heavenly. Ituon natin ang ating pong mga sarili doon lamang sa mga bagay na makalangit. Amen po ba? As a believer, as a follower of Jesus, this is the only motivation that we have, is to focus ourselves on the heavenly. Amen? So, in Matthew chapter 6, verse 33, nais ko pong buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan. In Matthew chapter 6, verse 33, babasahin ko po sa New King James Version. Sabi ganon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam nyo, maraming mga tao nagkukundamahog para maranasan ang mga bagay-bagay na pwedeng ialok ng mundong ito. Nagkukundamahog para makamit ang mga material na bagay na ninanasa ng kanilang mga sarili. Pero merong sinasabi ang salita ng Diyos. Lalo-lalo na po dito po sa aklat ng Mateo 6:33. Na kung nais po natin na makamit ang mga bagay na ninanasa po natin, ninanais po natin sa ating po mga buhay, isang bagay ang dapat po natin gawin. Seek ye first the kingdom of God. At alam niyo ba, pag itinuon po natin yung ating po mga sarili sa mga bagay na makalangit, at hindi sa mga bagay dito sa lupa, lahat ng bagay ay susunod na lamang. Pero pag inuna po natin na ituon ang ating mga sarili sa mga bagay na mga makamundo, mga bagay na nandito sa sanlibutan ito, mahihirapan po tayo na ating pong maituon ang ating pong mga sarili sa mga bagay na makalangit. Dahil pag inuna po natin yung mga bagay dito sa mundong ito,
ma-out of focus po tayo. Madidistract po tayo. Kadalasan, sobrang pag-exert po natin ng ating effort at pag hindi po nangyari yung mga ninanasa po natin, anong nangyayari? Nadi-discourage po tayo. Disappointed po tayo. Kasi yun po yung focus po natin. Pero isang bagay ang itinuturo ng salita ng Diyos na dapat unahin muna natin yung mga bagay na makadiyos dahil pag inuna natin yung Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay, lahat na lang ng bagay na kailangan natin sa ating pong mga buhay ay susunod na lamang. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, unahin natin ang Diyos. So, there is a difference of heavenly things and earthly things. Ano po yung mga makamundong mga bagay? Are the physical things we see on earth and the things our flesh yearns for. Ito yung mga bagay na nakikita ng ating pong mga mata, na kadalasan ito yung gusto ng ating pong mga laman. Okay? Sino ba? Nasa panahon na ngayon na ang hirap bumiyahe, pumunta sa isang lugar na gusto mong puntahan, sino ba ang hindi nagnanasa na ikaw ay magkaroon ng sariling sasakyan? Sino ngayon ang hindi nagnanasa sa init ng panahon na pagpasok mo sa loob ng iyong tahanan ay meron kang air condition para malamig-lamig man lang ang iyong madadatnan na lugar sa loob ng iyong tahanan? So lahat po tayo, ito yung mga bagay na gusto po natin sa ating po mga buhay. Pero ang tanong, ito ba yung priority natin as a believer? Ito ba yung priority natin as a followers of Jesus? Yes, ito'y kailangan natin sa ating po mga buhay. Pero ang tanong, what is our priority? Saan ba tayo nakafocus sa ating pong pananampalataya? Sa mga bagay ba na nandito sa mundong ito, na pansamantala lamang, na merong katapusan? O sa mga bagay na makalangit, na doon ay walang katapusan? Amen? So, meron pong dalawang klase po ng tao. No? Dalawang klase na mga tinawag na mga mananampalataya sa ating pong kapanahunan. Una, those seeking Jesus Christ for worldly things. So, they are a believer, pero yung motivation nila, kaya sila naging mananampalataya at followers ni Jesus kasi gusto nilang makamit yung mga bagay dito sa mundong ito. And then, meron naman pong pangalawang klase po ng tao. Those seeking Jesus Christ for heavenly things. Amen? May mga tao na sumusunod, nananampalataya kay Kristo, pero yung number one na focus nila ay yung mga bagay na makalangit. Okay? So, dalawang klase po ng tao. At alam niyo ba na sa Bagong Tipan, meron pong kalaban ang ating pong Panginoon. Kalaban niya mula sa tao kung bakit ang tao ay nahihirapan na ituon ang kanilang sarili sa Diyos at unahin ang ating pong Panginoon. Maliban na ang taong ito ay kanyang unahin ang isang bagay at i-despise niya ang isang bagay. Ano pong sabi po ng banal na kasulatan? Sabi po ng banal na kasulatan, we cannot serve two masters. Either you serve the other one or you despise the other one. You cannot serve God and mammon together. So, ano ba yung mammon? Ang mammon po ay kayamanan. Ang mammon ay riches of this world. Na kadalasan ito yung hinahabol, ito yung focus, ito yung priority ng maraming mga tao. Na kadalasan disappointed sila dahil ginawa na nila ang lahat pero hindi nangyari yung mga bagay na yon na kanilang ninanasa. Pero meron namang mga klase ng mga tao, inuuna nila ang Diyos, lagi nilang pinapapurihan ang ating Panginoon at hinahayaan nila na ang kanilang buhay laging nandoon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Pero wala silang struggle dahil lahat ng kanilang pangangailangan ay ipinuprovide ng ating pong Panginoon. Not their wants, but their needs. Ito po ang nagiging problema ng maraming mga tao.
Kaya maraming mga tao ang discouraged at saka disappointed kasi ang lagi nilang hinahabol ay yung gusto nila, yung wants nila, hindi yung needs nila. Okay? Pero, if we understand what Jesus is saying, to every believer, na pag-inunan natin ang ating pong Panginoon, sigurado walang kahirap-hirap na lahat ng bagay, lahat ng pangangailangan mo, ito ay ipagkakaloob at ipoprovide ng ating pong Panginoon. In Matthew chapter 4, beginning verse 8 to 9, ito yung panahon ng ating pong Panginoong Hesus ay tinukso ng dyablo. At yung tukso na ginawa ng diablong ito ay meron pong kaugnayan sa ating pong pinag-aaralan ngayon. May kaugnayan kung bakit mismo maging ang ating pong Panginoong Hesus ay ito yung ginamit ng diablo ni Satan para tuksuhin ang ating pong Panginoong Hesukristo. Basahin po natin in Matthew chapter 4, verse 8 to 9. Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Amen? Sabi ng diablo kay Jesus, nung matapos niyang dalhin ang ating pong Panginoon sa pinakamataas na tuktok ng bundok, at ipinakita niya ang lahat ng bagay, sabi ganoon, ang lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo. Maliban na ikaw ay lumuhod sa akin at ako ay iyong sambahin. Pero alam naman po natin ang kwento at pangyayari. Hindi bumigay ang ating pong Panginoon. Hindi natukso ang ating pong Panginoong Jesucristo dahil mismo ang ating pong Panginoon alam niya na lahat ng ino-offer ni Satan ay kayang-kaya niyang ibigay. Amen? Dahil alam natin na si Jesus ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Jesus is the answer for everything. Kaya nga, walang nagawa itong si Diablo kahit na ipakita niya pa ang kagandahan ng lahat ng bagay na nakikita noong mga oras na iyon. Hindi bumigay ang ating pong Panginoon. So alam ni Satan kung ano ang kahinaan ng tao. Alam ni Satan kung ano yung mga bagay-bagay na dapat niyang gawin para ang tao ay ma-out of focus doon sa high call na meron sila sa ating pong Panginoon. Kaya maraming mga tao nagsimulang mainit sa gawain ng Panginoon habang tumatagal, nanlalamig, at yung kanilang buhay, yung kanilang paningin ay naituon sa mundong ito. At dahil natuon ng kanilang mga sarili sa bagay-bagay sa mundong ito, tumalikod sila sa kanilang pananampalataya at nagsimulang lumayo sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, huwag nating mahalin ang mundong ito. Huwag nating mahalin ang mga bagay na nasa mundong ito. Kahit yung mga bagay na meron po tayo, pansamantala lamang po yan. Amen? Dahil darating yung panahon, masusubok ang ating pong pananampalataya. Hindi ko po makalimutan nung ako po ay kabilang sa isang church doon sa Parañaque, sa BF Homes Parañaque. Araw-araw meron po kaming dawn watch at meron isang matanda na araw-araw kasama po namin na nananalangin. At lagi niyang panalangin, hindi nawawala sa kanyang panalangin, Panginoon, pagpalain mo ang aking pamilya. Pagpalain mo ang aming pong buhay. Alam niyo po, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Pinagpala sila ng ating pong Panginoon. Pero ang masakit, yung blessing na kanyang tinanggap sa ating pong Panginoon, yun din ang naging dahilan na ma-out of focus siya. Na yung puso niya ay nakatuon na lamang doon sa mga blessing na meron siya sa kanyang pong buhay. Alam niyo po, dumating ang panahon, hindi na namin siya nakakasama sa dawn watch. Hindi na namin siya nakakasama sa gawain. At tinanong namin ang kanyang anak, bakit yung nanay mo hindi na dumadalo ng gawain? Alam niyo po kung anong sagot, nakakalungkot.
Dahil sabi ng anak, kasi po si nanay natatakot, baka pag iniwanan yung aming tahanan, maakyat bahay. Amen? Kasi binabantayan niya yung mga bagay na meron po sila. Nawa, hindi tayo dumating sa ganitong kalalagayan. Na pag tayo pinagpala na ng Diyos, nawa, yung ating pong pananampalataya, yung ating paglilingkod, yung ating pong focus sa ating pong Panginoon ay hindi maapektuhan. Amen? Hindi maapektuhan. Hindi nyo ba alam ng buhay po natin ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, paayos ng paayos ang ating po mga buhay. Yes, totoo po yan. Pero wag nating hayaan na itong mga bagay na ito, itong kalalagayang ito na meron po tayo, ay maging daan para talikuran natin ang ating pong pananampalataya. Amen? Kahit ano pang mangyari sa ating pong buhay, kahit pa na pinagpalang yung mga anak, nakapagtapos ng pag-aaral, nakapagtrabaho, nagkaroon ng maayos na trabaho, o yung negosyo mo na dati maliit, pinagpala ng ating Panginoon, huwag mong hayaan na yung mga bagay na yan maging dahilan para ikaw ay manlamig sa iyong pananampalataya. Focus on the heavenly things. Amen? In 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Sabi ganoon ng ating pong Panginoong Jesus, ito'y babala sa masyadong nakafocus ang kanilang isipan at ang kanilang puso dito sa mundong ito. In 1 John chapter 2 verse 15 to 16, do not love the world or the things in the world. If anyone's loved the world, the love of the Father is not in him. Amen? For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but of this world. Amen? So wag daw nating masyadong mahalin ang mundong ito. Huwag nating i-focus ang ating mga sarili sa mundong ito. As a believer, as a follower of Jesus, i-focus po natin ang ating po mga sarili sa mga bagay-bagay na makalangit, makadiyos. Alam nyo, yung mga unbeliever, ito po yung focus po nila. Ito yung motivation po nila. Na yung kanilang mga puso at isipan ay nakatuon lamang sa mga bagay dito sa mundong ito. At sabi nga, masyado pa nilang minahal ang mundong ito. Masyado pa nilang minahal ang mga bagay na meron po sila. At maging maingat po tayo. Nalin lang si Adan at si Eva sa tatlong bagay. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. At yun yung gagamitin ng kaaway para tayo ay siluhin, para tayo ay ilayo sa ating pong paningin doon sa mga bagay na makadiyos at makalangit. Praise God, pinagpapala tayo ng Diyos. Praise God, answered prayer tayo lagi. Praise God, nagiging maayos at lalong umaayos ang ating pong mga buhay. Lahat yan, maganda po yan, ay bunga yan ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Pero, ang aking pong pakiusap sa bawat isa, huwag nating hayaan na ang mga bagay na ito ang maging daan para tayo ay mapalayo at tumalikod sa ating pong pananampalataya. In Hebrews chapter 11, verse 9 to 10, si Abraham, nung siya ay tinawag ng ating pong Panginoon, nung siya ay sinabi na iwanan niya ang kanyang buong sambayanan at pumunta sa lugar na kung saan siya dadalhin ng Diyos at doon siya pagpapalain ng ating Panginoon at hindi lamang siya kundi pati ang kanyang salit-saling lahi. Tingnan niyo po ang ginawa ni Abraham. Ang kanyang inuna ay kung ano ang gusto ng Diyos sa kanyang pong buhay at kung ano ang para sa ating pong Panginoon. In Hebrews chapter 11 verse 9 to 10, by faith, he dwelt in the land of promise as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob,
the heirs with him of the same promise. For he waited for the city which has foundation, whose builder and maker is God. Sa kanyang pagsunod at pagtalima sa kalooban at gusto ng Diyos sa kanya pong buhay, sabi po ng Biblia, siya'y nanahan sa mga tolda. Sino ang kanyang kasama? Ang kanyang mga anak na si Isaac at saka si Jacob. At itong mga lahi ng ito, ganoon ang nangyari. Inuna nilang magampanan at magawa ang kalooban ng Diyos sa kanilang pong mga buhay. In other words, they choose to seek God's kingdom first. Tayo, bilang mananampalataya ng iglesyang ito, nawa ang mindset po natin is always God's kingdom first. Proven po yan. Dahil pag inuna natin talaga ang ating pong Panginoon, walang malulugi. Walang masasayang na panahon sa sino mang mananampalataya na uunahin ang Diyos sa kanila pong mga buhay. Maging si Solomon, nung siya ay kinatagpo ng Diyos, dumating siya sa punto ng kanya pong buhay. Tinanong siya ng Diyos kung ano ang nais niya na ibigay ng Diyos sa kanya. Tignan niyo po. In 2 Chronicles chapter 1 verse 11. Si Solomon, na pinagpala ng Diyos si Solomon na namuhay ng napakarangya. Ito ang kanyang ginawa kung bakit niya naranasan ang napakarangya at napakainam na buhay. 2 Chronicles chapter 1 verse 11. And God said to Solomon, because this was in your heart, and you have not asked riches or wealth, or honor or the life of your enemies, nor have you asked long life, but have asked wisdom and knowledge for yourselves, that you may judge my people over whom I have made you king. Amen? Ano ang kanyang mas ginusto? Kayamanan? Karangyaan? Katanyagan? Or even the life of his enemies? No. But wisdom. Na ang Diyos ang may kakayanan lamang na magbigay nito. At alam niyo po, dahil karunungan ang ibinigay ng Diyos sa kanya at karunungan ang kanyang hiningi, napamahalaan niya ng maayos ang bayan ng Israel at binigyan siya ng napakaraming mga kayamanan dahil meron siyang karunungan kung paano niya pangalagaan ang mga bagay na ito sa kanyang pong buhay. Hindi niya inuna ang anumang mga material na bagay. Ang inuna niya ay yung nagmumula sa ating pong Panginoon, yung karunungan. Tanong, bakit napakaraming mga tao, maging sa ating mga kapanahunan, lalo-lalo na ang mga mananampalataya, ay masyadong nag-aalala pag wala na sila ng mga material na bagay na ninanasan ng kanilang mga puso? Isang bagay ang nakita ko at naunawaan ko. Ang tao pala ay masyadong mag-aalala pag ang focus ng kanyang puso at isipan ay nandoon sa mga bagay na hinahanap ng kanyang laman. Pag ang focus ng tao ay nandoon sa mga material na bagay, masyado siyang mag-aalala. Pero pag ang focus ng isang tao ay sa Diyos, na doon nagmumula ang lahat ng kanyang pangangailangan, ang tao na yan ay mamumuhay ng punong-puno ng kapayapaan dahil naniniwala siya na hindi siya pababayaan ng Diyos. In Matthew chapter 6 verse 32, merong word of encouragement na sinabi si Jesus sa mga alagad. Nung kitang-kita ni Jesus na yung mga alagad at yung mga mananampalataya ng mga panahon na yun ay nag-aalalang masyado.
Pero tignan niyo po si Jesus ang kanyang sinabi. In Matthew chapter 6 verse 32. Sabi ganoon, for all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. Ang mga Gentiles daw, ang mga walang pagkakilala sa ating pong Panginoon, ang focus daw ng mga taong ito ay yung mga bagay na kailangan nila sa kanilang pong mga buhay. Pero, sabi ni Jesus, kayong may pananampalataya sa akin. Kayong merong tunay na relasyon sa akin. Kayong nakakakilala sa akin. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mabahala. Huwag kayong malungkot. Dahil lahat ng ito ay alam ko na kailangan ninyo. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, huwag kang mag-alala. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Kaya huwag ka nang magre-reklamo. Amen? Minsan, kinakawawa mo si nanay. Minsan, kinakawawa mo ang asawa mo. Hinahanapan mo. Huwag mong hanapin sa ibang tao, hanapin mo sa Diyos. Kaya nga sabi niya, seek ye first the kingdom of God, and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin ang ating pong Panginoon, dahil alam ng ating Amang nasa langit ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kahit hindi mo yan sabihin, kahit hindi mo yan sambitin, okay? Kahit hindi ka na magparinig, hindi mo na kailangan magparinig pa, dahil alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Pastor, kahit anong parinig ko ay hindi nga namamansin eh. In Mark chapter 8, verse 36, dito naman ay ipinakita ng salita ng Diyos kung paano na hindi solusyon na ikaw ay magkamal ng maraming kayamanan para ma-enjoy mo ang buhay. Dahil marami tayong mga naririnig na mga talambuhay na maraming mga taong naging milyonaryo, multimillionaire, na ang kanilang buhay ay hindi naging masaya. Naging miserable pa ang kanilang pong buhay. Pero alam niyo po, as we focus on the heavenly things, ang ating pong focus ay yung kaligtasan ng ating pong kaluluwa. Amen? In Mark chapter 8, verse 36, for what will a profit a man if he gains the whole world and lost his own soul? Ano raw ang mapapala ng tao na makamit niya ang lahat ng kayamanan ng mundong ito kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Ibig sabihin, hindi yung kayamanan ang mahalaga sa buhay ng tao. Hindi yung mga bagay na meron po tayong mahalaga. Ang pinakamahalaga na dapat nating maunawaan ay yung kaligtasan ng ating kaluluwa. That's why I said we need to focus on the heavenly things. Our salvation, the eternal life na libreng ibinibigay ng ating pong Panginoon. At ito'y nakakamit lamang natin sa pamamagitan ng ating pagtanggap kanino? Kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong mga buhay. So, hindi pala sapat. Kadalasan, ito pang nagiging dahilan para hindi mo makamit ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. In Mark chapter 4, verse 19, pinagdidiinan ko po na hindi po tayo dapat nakafocus sa mga kayamanan at sa mga material na bagay dito sa mundong ito. Dahil, alam niyo po,
maraming mga mananampalataya, kaya mabagal ang paglago ng kanilang buhay bilang isang mananampalataya o bilang isang Kristiyano. Dahil yung salita ng Diyos na kanilang tinanggap ay ito'y nasasakal, nasisiil ng mga bagay-bagay, higit sa lahat ng kayamanan ng mundong ito. In Mark chapter 4 verse 19, sabi gano'n, and the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desire for other things, entering it, choke the word, and it becomes unfruitful. Amen? And it becomes unfruitful. Kaya nga kahit anong gawin niya, na lagi siyang makikinig ng salita ng Diyos. Dahil ang focus niya yung mga bagay na pwedeng ibigay ng mundong ito. Yung word na kanyang laging napapakinggan, yung word na kanyang binabasa, yung word na kanyang minemeditate, ay hindi nakakapamunga. Hindi nagkakaroon ng epekto sa kanyang buhay dahil yung laman ng kanyang puso, yung laman ng kanyang isipan ay nakatuon sa mga bagay sa mundong ito, especially the riches of this world. Ano sabi ng Biblia? The riches of this world, the deceitfulness of the desire of their hearts, it choked the word. Nasasakal, nasisiil. Hindi makapamunga. Dahil ang focus niya ay sa mga bagay sa mundong ito. In Matthew chapter 19, verse 24, medyo marami-rami ang Word of God na atin pong tatanggapin ngayon. At pagbalik niyo po sa inyo pong mga tahanan, nais ko po na balikan po natin itong mga verses na ito. In Matthew chapter 19, verse 24, sabi nga ni Jesus, and again, I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Bakit kaya nasabi ni Jesus ang bagay na ito? Na mas madali pa sa isang kamelyo na makapasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng ating pong Panginoon. Ito ay patungkol sa mga tao na ang focus ng kanilang isipan at puso ay puro kayamanan at puro mga bagay sa mundong ito. Na hindi nila kayang iwanan ang kayamanan na meron po sila at maipagpalit ang kanilang pagsunod sa ating pong Panginoon. Naalala ko tuloy ay yung isang lalaking binatang mayaman, patakbo siyang lumapit kay Jesus. At sabi niya, Guro, ano ang dapat kong gawin para mapasa akin ang kaharian ng Diyos? Mapasa akin ang kaligtasan, ano ang dapat kong gawin? Sabi ni Jesus, alam mo ang kautusan. Sinabi niya, yung sunod-sunod na kautusan. At alam niyo, sabi ni Jesus, magaling. Pero meron kang dapat na gawin. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ibigay sa dukha at sumunod sa akin. At alam niyo po, nung marinig ng lalaking mayaman na ito, ang sinabi ni Jesus, siya ay napayuko at nalungkot at lumayo siya kay Jesus na malungkot na malungkot. Bakit? Kasi hindi niya kayang iwanan ang lahat ng kanyang kayamanan dahil doon pa lamang nakita at lumabas ang tunay na kondisyon ng kanyang pong puso. Na ang kanyang puso ay nandoon sa kanyang kayamanan, wala doon sa pagkahari ng Diyos sa kanyang pong buhay. Kaya nga sabi po ng Biblia, sabi ni Jesus, mas madali pa sa isang kamelyo na makapasok sa butas ng karayom kesa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, posible ba na ang isang mayaman ay makapasok din sa kaharian ng Diyos? Posible po. Hindi ibig sabihin na pag ikaw ay mayaman na at marami ka ng mga
mga mararangyang mga bagay sa iyong buhay at ikaw ay namumuhay na merong kasaganan na hindi ka na makapasok sa karya ng Diyos. Maliban na ang taong nananagana na yan, maliban na ang taong mayaman na yan, unahin niya ang Diyos. At ang puso niya ay nakatuon lamang sa ating Panginoon at hindi sa mga bagay na nandito sa ibabaw ng mundo ito. Ang tao na yan, pag tinanggap niya si Kristo sa kanyang buong buhay, siya ay papasok sa kaharian ng ating pong Panginoon. Amen? In Colossians chapter 3 verse 2, napakalaga na sa buhay po natin as a believer, it's all about our focus. Ano ba yung focus dapat natin? Saan ba nakaset yung mga mind po natin? Saan ba nakatuon yung mga isipan po natin at yung mga puso po natin? Sa mga bagay ba na nandito sa mundo ito o sa mga bagay na makalangit? In Colossians chapter 3 verse 2, ano sabi po doon? Set your mind on the things above, not on the things on this earth. Saan daw natin itutuon yung ating po mga isipan, yung ating po mga sarili? Sa mga bagay na nasa langit. Hindi sa mga bagay na nandito sa mundong ito. Dahil lahat ng bagay na meron tayo, lahat ng bagay na pwedeng ialok ng mundong ito, ito'y may katapusan at ito po ay walang kasiguraduhan. Dahil isang bagay lamang ang alam natin, there's only one certain is the things that is in the heavenly. Amen? Yung mga bagay na nasa langit. In 1 Timothy chapter 6 verse 7. Bakit? Napakaliwanag na kanina pa sinasabi ng banal na kasulatan na huwag nating ituon ang ating pong mga sarili sa mga bagay sa mga bagay na nandito sa mundong ito. Dahil maging ang aklat ng unang Timoteo ay nagsasabi in chapter 6 verse 7, for we brought nothing into this world, and it is certain that we can carry nothing out. Simula nung tayo pinanganak, wala tayong dala-dala. Lahat ng meron po tayo, pag tayo binawian ng buhay, hindi mo na pwedeng dalhin yan. Amen? Baka yung iba, ipapadala o isasama doon sa loob ng kabaong. Habang siya ilalagay sa huling hantungan niya. Yung bahay mo ba, pwede mong dalhin pag ikaw ay pumunta sa langit? Hindi mo na pag-interesan pa yung bahay na meron ka ngayon. Dahil ang lugar, ang bahay na meron tayo sa langit, sabi po ng Biblia, ginto. Ang sahig, ginto. Ang dingding, ginto. Ang kesame, ginto. Pag-iinteresan mo ba yung mga bahay na meron tayo? Hindi. Pero habang yung mga bahay na meron tayo na pinagkatiwala ng Diyos, be a good steward of this. Amen? Maging mabuti tayong katiwala. Pero ang pinakamahalaga, nauunawaan natin na lahat ng meron po tayo, hindi natin pwedeng dalhin pag tayo binawian ng buhay. Amen? Bilang pagtatapos, meron bang pinabayaan ang Diyos na nagtapat sa Kanya, inuna ang Diyos at lubusang nagtiwala sa ating pong Panginoon? Meron ba? Meron ba? Kung nakakaranas ka ngayon ng kakulangan, kapatid, pinaparanas lamang sa iyo ng Diyos dahil nais ng ating Panginoon maranasan mo ang kasaganaan at kasapatan sa iyo pong buhay. Amen? Permanente lamang yung kalalagayan mo na yan. Hindi pa tapos. Meron pang ginagawa ang Diyos. No, hindi pa tapos ang Diyos sa iyong sitwasyon at sa iyong buhay. Meron pang gagawing maganda ang ating Panginoon dahil pinapaganda ng Diyos ang kwento ng iyong buhay. Amen. Tanong, meron bang pinabayaan ng Diyos na nagtapat sa Kanya? Meron bang naglingkod sa Diyos na pinabayaan niya?
Meron bang tawag inuna ang kaharian ng Diyos na pinabayaan niya? Wala. Bilang pagtatapos, itong salita ng Diyos ay patuloy nating panghawakan. In Psalms chapter 37 verse 25. Tignan natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Para ma-encourage po tayo. Para lalo po tayong magtiwala sa Diyos, unahin natin ang ating Panginoon. Hindi ko sinasabi na pabayaan mo na yung trabaho na pinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon. Pabayaan mo na yung negosyo na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Pabayaan mo na ang pamilya mo. Pabayaan mo na yung mga bagay na meron ka. Hindi. Ang sinasabi lang ng ating Panginoon, saan ba nakafocus ang iyong mind? Saan ba nakafocus ang iyong puso? Saan ba nakafocus ang iyong buhay? At tignan niyo po, pag inuna natin ang ating Panginoon at inuna natin ang Kanyang kaharian, ito ang mararanasan natin. At mismo si Haring David, sinabi niya ito at naranasan niya. In Psalms 37 verse 25, I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. Amen? Hallelujah! Kaya huwag kayong mag-alala sa inyong mga anak. Pag ikaw ay nagtapat sa Diyos, pag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, naglingkod sa Diyos, inuna mo ang ating Panginoon. Hindi ka magugutom. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ipuprovide ng Diyos ang iyong pangangailangan. At ang pangako niya, even your descendants. Anak mo, kaapu-apuhan mo, pati ang lahi mo, sa susunod na mga henerasyon, hindi pababayaan ng ating Panginoon as long you choose to obey God and be God, the number one in your life. Maging una ang ating Panginoon. Naranasan namin sa buhay namin. Hindi kami nagnasa ng mga bagay na magbibigay sa amin ng karangyaan. Inuna namin ang ating Panginoon. Buhay namin, ipinagkatiwala namin sa ating Panginoon. Saan man kami dalhin, sumusunod kami. Ano man ipagawa ng Diyos, sumusunod kami. Inuna namin ng Diyos, pero hindi kami pinabayaan ng Diyos. Yung mga bagay na yan na nakikita nyo na meron kami, yan ay bunga lamang ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa amin pong mga buhay. At ni minsan hindi namin naranasan na kami nagutom at pinabayaan ng ating Panginoon. Maging ang aming anak, tutusin nga, sobrang pinagpala. Amen? Kung nagawa ng Diyos sa amin, magagawa din ng Diyos sa inyong pong buhay. Dahil yung Diyos na pinagtiwalaan namin, yung Diyos na pinaglilingkuran namin, yun din ang Diyos na pinaglagakan nyo ng iyong pananampalataya at yun din ang Diyos na magpapala sa inyo. Amen! Hallelujah! Kaya nga ituon natin ang ating paningin sa mga bagay na makalangit. Temporary lamang ang mga bagay na nandito sa mundong ito. Pero sasabihin ko sa inyo, be a good steward. Maging mabuti tayong katiwala. Dahil meron pang hihigit na mas mainam na ipagkakatiwala ang Diyos sa atin. Ano po yun? Buhay na walang hanggan. Kaligtasan ng ating kaluluwa. Yun yung dahilan kung bakit kailangan nating kalimutan yung sinasabi ng Apostol Pablo, yung mga bagay na nakaraan na, at ituon ang ating paningin the high call of God into our lives. Amen? Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, itaas po natin ang ating kamay sa ating pong Panginoon. Kapatid, kung nararanasan mo yung pagpapala ng Diyos sa iyong buhay, magpasalamat ka. Sabihin mo, Panginoon, salamat sa mga blessings, sa mga bagay na meron kami, sa masasakyan,
sa bahay, sa mga pagkain, maging yung mga pera, Panginoon, na meron kami. Maraming salamat po, Diyos. Pero wag mong hayaan, Panginoon, na baituon po namin ang aming mga sarili sa mga bagay na ito. Bagkus, Lord, tulungan mo kami ng aming isipan, ng aming puso maituon lamang sa iyo sa mga bagay na makalangit. Dahil yung mga bagay na makalangit, Panginoon, hindi nasisira. Hindi kinakalawang, hindi inaanay, hindi pwedeng nakawin. Because all of these things, oh God, is eternal. Pero yung mga bagay na meron kami, nakikita ng aming mga mata, temporary lamang ang mga bagay na ito po, Panginoon. Ang dalangin namin, gawin mo kaming mabubuting katiwala sa mga bagay na ito. Na itong mga blessing na ito, Diyos, ay makapagbigay ng kaluguran sa iyo. Lord, patawarin mo kami kung dumating yung punto sa aming pong mga buhay na mas binigyan namin ng priority, Panginoon, yung mga bagay na meron kami, yung kayamanan na meron kami, yung gusto ng aming mga laman, yung gusto ng aming mga sarili. Father God, sa oras na ito, Diyos, palayain mo kami from the lust of the flesh, from the lust of the eyes, and also the pride of life. Lord, nais po namin, Panginoon, na lahat ng aming gagawin ay makapagbigay ng kaluguran sa iyo. Pati yung mga bagay na meron kami, makapagbigay ng kaluguran sa iyo. Lord, salamat po. Huwag mong hayaan, O Diyos, na ma-out of focus kami. Ayusin mo ang aming kaisipan, ayusin mo ang aming mga puso. Tama nga, Panginoon, ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa Roma 12, that we do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind, so that we may able to know what God's will and perfect will, O God, in our lives. Salamat po, Panginoon. Hindi namin kaya, kailangan namin ang iyong biyaya. Kailangan namin ang iyong tulong, Panginoon. Dahil alam namin, O Diyos, pag-inunan namin ang iyong kaharian, pag-inunan namin ikaw, Panginoon, sa aming pong mga buhay, yung bawat blessing, yung bawat pagpapala na iyong ibibigay sa aming mga buhay ay walang kalakip na kalungkutan. Bagkus ito'y magdudulot sa amin ng kasiyahan, magdudulot sa amin ng kagalakan, at magbibigay sa amin ng kapayapaan. Salamat po, Panginoon. Lord, sa oras na ito, as we continue to fix our eyes on the things above, Lord, patuloy na bigyan mo kami ng kakayanan, natanggihan ang anumang alok ng mundong ito, natanggihan ang anumang tukso o alok ng dyablo sa amin pong mga buhay. Dahil alam namin, Panginoon, higit pa ang iyong kayang ibigay at gawin sa amin pong mga buhay. Kaya salamat po, Panginoon, na muli hinayaan mo na mapakinggan namin ang mga salita mo ito upang kami ay patuloy na maglagak ng aming pong pananampalataya sa iyo. Salamat po, Ama. At gaya ng sinabi ni Haring David, O Diyos, na mula sa pagkabata hanggang siya'y tumanda, wala siyang nakita na nagtiwala sa iyo. Inuna ka, Panginoon, na iyong pinabayaan at nagutom. At higit sa lahat, Panginoon, mas pinagpala mo pa
ang kanilang lahi. Salamat po, Panginoon. Lord, inaangkin namin ang salitang iyan na mula sa araw na ito, Lord, hindi kami magugutom, hindi kami magkukulang, hindi mo kami pababayaan. At higit sa lahat, Panginoon, ipoprovide mo lahat ng pangangailangan ng aming anak, pati ng aming kapu-apuhan. Salamat po, Diyos. Kaya minsan pa, Panginoon, amin pong ipinagkakatiwala ang aming pong buhay sa iyo sa mga oras na ito. At dalangin din namin, Panginoon, yung bawat miyembro ng aming pamilya, nasaan man sila, O Diyos, dalangin namin ang pag-iingat mo. Dalangin namin ang iyong pong pagpapala. Dalangin namin, O Diyos, ang iyo pong biyayang patuloy nilang maranasan. Lord, sa mga negosyo, sa mga trabaho, na iyo pong pinagkatiwala sa amin, Lord, we pray and we declare, Father God, na iyong pagpalain. At higit sa lahat ang pabor mo ang patuloy naming maranasan sa mga trabaho at negosyong ito, O Diyos, na meron po kami. Sa mga nag-aaral, Lord, dalangin po namin ang karunungan na nagmumula sa iyo. Lord, kung paano si Haring Solomon, hindi ang mga material na bagay, hindi ang kayamanan ng kanyang hiningi, kundi ang kanyang hiningi ay karunungan na nagmumula sa iyo. Lord, we pray, O God, this morning, Lord, i-boost mo ang karunungan na nagmumula sa iyo sa lahat ng mga estudyante na nandito, O Diyos. Salamat po. Ama, minsan pa, sa lahat ng merong sakit at karamdaman, aming dalangin, O Diyos, iuunat mo ang iyong mapaghimalang mga kamay. Lord, nasaan man ang iyong mga anak na ito, sino man sila, ano man ang kanilang sakit at karamdaman, Lord, sinabi mo sa iyong salita, dahil sa iyong mga sugat at latay na tinamo, lahat ng sakit at karamdaman ay iyong pinagaling na, Panginoon. Kaya sa oras na ito, O Diyos, we pray and we declare and we decree, O God, healing and miracle, O God, in their physical bodies, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Sa lahat ng mayroong pangangailangan, we pray and we declare, Father God, iparanas mo sa kanilang mga buhay na ikaw ang kanilang Jehovah Jireh, their provider, na ikaw ang kanilang El Shaddai, the God who is more than enough. Salamat po, Diyos. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Kaya minsan pa salamat dahil patuloy na ikaw ay nangungusap sa bawat isa po sa amin at aming nararanasan ang iyong presensya at ang iyong kapangyarihan sa aming pong kalagitnaan. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at lahat ng pagdakila sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Praise God! Ang Diyos na